Mga idol at kabayan, Pilipinas, nakita na ang isang solusyon upang katakutan tayo ng China at ng ibang superpower na bansa sa mundo. Ayon sa dating senador, pero mang dapat baguhin sa konstitusyon ng bansa, ito ay ang ginawang babawal ng administrasyong Cory Aquino sa pagkakaroon ng nuclear weapon ng Pilipinas. Naniniwala ang senador na kahit mali tayo kung meron tayong nuclear weapon, hindi tayo magiging alipin o tutakman ng kahit anong bansa. Sang-ayon ba kayo dito mga kabayan? Remove the restriction imposed by the Cory administration on this country and her people not to have any nuclear in the country. In the modern world today, a small country can protect itself against the superpowers if they have nuclear weapons. Hindi sinira yung planta na yun. Mas nauna po tayo sa Iran at saka sa North Korea na magkaroon ng nuclear bomb. At hindi tayo inaapi ng mga ibang bansa. Kalukuhan yung utak ng mga gumawa niyan eh. Japan at Lockheed Martin, ipinakita kung bakit ang F-35 pa rin ang mas advanced at isa sa pinakamalakas na eroplanong mandirigma sa 21st century dahil kaya nitong magpalubog ng mga barko ng China gamit ang long-range surface cruise missile. Alam niyo ba mga kabayan na ang long-range surface cruise missile ay isang stealth anti-ship cruise missile, kaya hindi ito madaling makita ng radar ng kalaban. Kaya din itong umatake at baguhin ang fly path upang maiwasan ang radar warning ng isang barkong pandigma katulad ng China, France, na unahan pang Amerika. Nagsagawa ng isang pagsasanay ang Philippine Coast Guard at France Navy sa West Philippine Sea. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Iminungkahi ni dating Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na tanggalin na ang probisyon sa konstitusyon na nagbabawal sa pagkakaroon ng Pilipinas ng nuclear weapons. Sa pagharap ni dating Senador Enrile sa pagdinig sa Senado patungkol sa Constitutional Convention na paraan ng pag-amyenda sa 1987 Constitution, sinabi niyang ito ang pinakakritikal sa bansa at makakabuting magkaroon ang Pilipinas ng nuclear weapons upang hindi tayo niyuyurakan at hindi magiging tuta o alipin ng ibang bansa. Ito ay matapos ang patuloy na panggigipit at pang-aapi at pangbubuli ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, sang-ayon ba kayo na magkaroon ng nuclear weapon ang Pilipinas? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Dagdag pa ng dating senador, sa modernong panahon ay maituturing na isang proteksyon sa mga maliliit na bansa. Halimbawa ng Pilipinas ang pagkakaroon ng sariling nuclear weapon laban sa mga superpowers na mga bansa. Sinabi din ni dating senador Enrile na panahon na ibasura o tanggalin ang paghihigpit na ginawa ng dating administrasyong Cory Aquino nang hindi pagkakaroon ng nuclear sa bansa. Kung natuloy lamang anya ang operasyon ng Bataan Nuclear Power Plant ay mas nauna pa sana tayo sa Iran at North Korea na magkaroon ng nuclear weapon at tiyak na hindi sana tayo ngayon inaapi ng ibang bansa. Sa katunayan mga kabayan, may punto si dating Senador Enrile dahil kahit ang nuclear powered submarine ng Australia na balak bilhin sa Amerika ay napakalaking big deal para sa China. Paano pa kaya kung merong nuclear weapon ang Pilipinas? Siguradong magbabago ang pakikitungo ng China sa West Philippine Sea. Ang tanong, sino ngayon ang may kasalanan? At kung may pagkakamali noon, bakit hindi natin ituwid ngayon na halos 31 taon na ang nakalipas alang-alang sa depensa at seguridad ng ating bansa? Remove the restriction imposed by the Cory administration on this country and her people not to have any nuclear in the country. I think, in my personal opinion, that is the most serious and unwanted provision of the Constitution. In the modern world today, a small country can protect itself against the superpowers if they have nuclear weapons. Nuclear plant, halimbawa. Mahal na ngayon, ginagawa yung Bataan. Magkano ba yung Bataan nuclear plant? $16 million. Ngayon, yung $16 million na yun, kung ginawa natin, billion dollar na ngayon yun. At hindi lang yun. Kung hindi sinira yung planta na yun, mas nauna po tayo sa Iran
at saka sa North Korea na magkaroon ng nuclear bomb at hindi tayo inaapi ng mga ibang bansa. Kalukuhan yung utak ng mga gumawa niyan eh. Kung magkagera, saan tayo kukuha? That is why we need, if we can afford, to reverse our policy and have a nuclear plant in the country. And we tied ourselves under the 1987 Constitution by claiming that we are modern, no nuclear power. Sumunod tayo doon sa mga superpower na ayaw nila magkaroon ng nuclear. Yung mga maliliit na bansa, ngayon, hindi naman nila makontrol ng North Korea. Pakistan has its nuclear power. India. Soon, maybe Vietnam. Soon, maybe Malaysia. Indonesia, ang Pilipinas. Ano? Wala na ako rito ngayon, pero some of you are still here. And I don't want you to become slaves of other countries. Sa ibang balita naman, Japan at Lockheed Martin ng Amerika ipinakita kung bakit isa pa rin sa pinakamalakas na eroplanong mandirigma ang F-35 5th Generation Stealth Fighter Jet sa kasalukuyan. Ayon sa inilabas na video ng Lockheed Martin, kinumpirma nito na dahil sa makabagong armas ng F-35, ang Long Range Anti-Surface Cruise Missile ay kaya nitong palubugin ang mga malalaking barko ng China. Ang Long Range Anti-Surface Cruise Missile ay isang stealth anti-ship cruise missile na ginawa ng Amerika para sa United States Air Force at US Navy. Alam nyo ba na dahil sa kakaibang kakayahan ng missile na ito, tiyak na walang kawala ang mga barkong pandigma ng China. Ito ang magbibigay ng karagdagang pangil sa mga F-35 stealth fighter jet ng Japan upang mapalubog ang mga barko ng China. Sa ibang balita naman, France at Pilipinas nagsagawa ng pagsasanay sa West Philippine Sea. Bago pa man magsimula ang magkasanib na maritime patrol ng Amerika at Pilipinas, France at Pilipinas mas mabilis na nagsagawa ng isang patikim ng pagpapakita ng lakas sa West Philippine Sea. Ang BRP Capones MRRV 4404 at ang FS Prairial F731, isang frigate, ay nagsagawa ng pagsasanay sa West Philippine Sea nitong ika-20 ng Marso taong kasalukuyan. Ayon sa France Pacific Command sa kanilang Twitter post, ang dalawang barko ay nagsagawa ng capabilities of cooperation at interoperability sa pagitan ng Philippine Coast Guard at French Navy sa dagat ng Pilipinas sa bansang France na patuloy na sumusuporta sa seguridad at pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific. Maraming salamat! Laban Pinas!